Happy Sabat mga kaigsunan. Sabat. Dalaygon kayong Ginoo niining adlaw nga ipapahulay kita nakaabot niining simbahan balay alapuanan aron makigtagbo ta sa atong bulhi nga Dios o atong ihatag kaniya ang dungog o pasalamat. Ang atong leksyon diri sa lesson chapter 3 nagisgot ni mga kaigsuonan o gitawag nga controversies. Ang controversy sumala pa sa balaang kasulatan na nagyud na bisan pa sa nagsugod na sa langit. O kana nga controversy. O kini nga controversy sa panahon ni Jesus Christ na ay mga issue. Atong naa siya diri nagministeryo, daghay mga controversies. Daghan ang mga parisiyog skriba nangita gid sila mga kitang sayop sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo. Unang title ani, controversies. Unsa maning controversies? Ang atong leksyon motuyok ni sa kapitulo 2 o kapitulo 3 sa Marcos. Ang uluhan sa atong leksyon nga atong pagapokusan karon kining giingon diri sa Marcos 2:27 ug 28. Kining duha nga mga punto great issue ni sa panahon ni Jesus Christ didto sa Jewish church, sa mga scribe o mga Pharisees, no? Ingon diri, and he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord or the Sabbath. So mo na siya. So kini nga teksto hantod karon gikan pa kaniadto ginalalisan kay ang argumento wala man magisgot diha god og all. Man ingon diri na ang Sabat gihimo para sa tao. Og ang tao ug ang Sabat wala gihimo. Ang tao wala gihimo para sa Sabat kundi ang Sabat gihimo para sa tao. Pero ang ipabasa man god, tao ka, tao ko, tao ta. Pero wala gingon na sa tanang tao. Mana argumento ana. Mauna kita mo dagan ta didto sa kay kini manggog controversies sa panahon ni Christ. Huma naman to. Nadaog man ni Kristo ang tanang controversy sa iyang kinabuhi o sa mga masukihon sa iyang panahon samtang sa iyang ministry. Daghan man sila ngita man og kanang mga sayop. Karon diri sa atong panahon mingon sila, tinuod man na, tao man ka, tao ko. O gibuhat ang Sabat sa tao, pero wala gibuhat ang Sabat sa tanang tao. Sao man na to? Nga moingon man na sila, ikaw tao ka, tuko. Tao pud ko. Tanan tao ta, pero ang Sabat wala man gibuhat sa tanang tao. Sao na to pagtubag? Ang Sabat ingon diri ang Son of Man is also Lord of the Sabbath. Kinsa man nga man duha man gud ang man nga gisgutan diri. Sa Hebrew o Greek word mao gani kita mga 70 Adventist didto gud ta modagan dayon sa Greek, sa pinulungang Grego o Hebrew. Ang man nga gisgutan diri, the Sabbath was made for man. Kung imong tan-awon dito pa sa Hebrew o sa Grego, dito sa unang pagkahisgot sa Ginoo man na buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ang una applicable ni siya kang Adan. Kaya lang naman mo applicable na siya sa tanan na ang mga tao sa Eden duha raman, no? Lalaki ug babae. So sa interpretation sa controversy unang gisgutan naman didto si Adam. Kung imong basahon sa Hebrew na nag-refer siya kang Adan. Pero dili na ni siya gisgutan pag-utro na buhato nato ang tao kay si Adan man. Kung imong tan-awon sa gitawag na siya anthropos
O kung imong tan-awon sa another translation dito sa Hebrew, gitawag nag-inos. Na ang but pasabot niya na ang tao na siya nga masakit, maluya, mamatay. Mao na siya. So, ang man diha, gisgutan diha, bisan sa sulat ni Ellen G. White, wala na ako nabutang dire, ang but pasabot sa man to all mankind. Sa uban pod na referensya diha sa Catholic books na ang but pasabot sa man diha tanang tao. Sa tanan yun na siya nga tao. Nawa na ito maproduce dire. Okay? So, kini nga sabat, muni giingon sa mga Hudyo, sa mga eskriba, nga gilapas sa Ginoo. Oh. Daghan sila'y controversy nga gihatag o gisulti nga si Kristo, dili siya ang Misaya, kay malinapason siya sa kasuguan. Kay sa panahon na mag-perform siya og mga miracles, tuaman dito ang mga great teacher sa Israel. Oh, makakita man gid siya. Karon diri sa Marcos, diri sa leksyon sa Sunday, dito sa kuan, asa nga ito nga lugar? Asa siya nga lugar mi adto? Sa Capernaum. Tas dito daghan man gyud magtutudlo dito. Di ba? O kadto po na panahon, dili lahi-lahi ang relihiyon dito. Kaya ang Hudyo nato nga masaduha, matinuo nagtuo Kristohanon og dili sila Kristohanon. So tuaw parminti ang mga taga-tudlo, ang mga taga-pagturo. Karon kay miadto siya pagkaybalos mga tao, daghay mga tao ang balay bisan sa pultahan na puno. Karon kay naamay ka mga tao nga nagpasaan og paralitiko. Tapos gusto nila mosulod kay paralitiko kuan man na sa ato kanang sana paralyzed na. Oh, karon ang ilang gibuhat, ilang giguba ang part sa atop. Pagkahuman, ilang gituntun dito ngadto sa Ginoo. Nabasa sa Ginoo ang kasing-kasing adtong paralitiko, dako gyud siya pagtuo. Dako siya pagtuo. Pagkahuman, ingon siya, anak, ang imong sala gipasaylo. Pagsulti niya ato, na ay mga teachers dito nga nakabati. Hinduol to siya, pagkabati niya, hinduol ang mga magtutudlo dito sa iyang mga tinun-an, ingon siya, blasphemy man ang gibuhat, anak. Pasipala na sa Dios, kay walay lain nga makapasaylo sa sala, ang Dios lang. Kanang inyong teacher, pasipala na ang iyang gibuhat. Unya si Kristo makabasa man siya kasing-kasing sa tao. Mitubag siya. Nabasahan man niya o nakasabot man siya sa kasing-kasing sa anak nga mga Pariseo, eskriba. Iyang gitubag, ingon siya, sa may masayon, ang pagsulti nga ang imong sala gipasaylo or moingon na tindog, barog o alsahang imong higdaanan. So mo na siya inyoy gingon niya na tao, barog, daday mong higdaanan. Og kadto mga pulunga, grabe ang ilang gitawag nga pagkasuko sa Ginoong Hesukristo. Nganuman kay kanang blasphemy, sumala sa atong lesson, blasphemy ang gibuhat sa Ginoo. Nganuman nagpasaylo man siya mga sala. No, mao na siya na ang mga magtutudlo kanang naglagot gyud kay nganuman ang ilang gitudlo o ang gitudlo sa Ginoo nakaingon sila na murag kuan ni siya kanang supak ni sa atong gitudlo. So muna siyang mabasa sa Marcos 2:1 ug 12. Karon napay controversy, no? Samtang dito ra gihapon, samtang ang Ginoo naay tao dito na gitawag og Levi o Levi na maniningil sa buhis diri sa atong lesson. Pagkahuman giduol sa Ginoo kay ang mga tao manggod atong panahon na pag makita sila sa Ginoong Hesukristo, musunod ang mga tao, musunod-sunod. Karon kining si Levi samtang naglingkod sa iyang opisina, kay maningil lagig buhis,
ang maniningil manggugbuhis sa ilang panahon kanang kwarta magud involved ang kwarta, no? Daghan. Tapos dili man pareha karon na kanang pwede magud sila mangurakot, magkurap ba? O magbulsa. So ang mga maniningil sa buhis makasasala na gyud sa ilang panahon kay kanang kuan man na, kanang kwartahan man na sila. So ang tingin, ang tan-aw gyud sa mga tao ato panahon na kanang tax collector kanang makasalanan gyud na siya. Karon nakit-an man nila ang Ginoong Kristo nga miadto pagkahuman pagadto niya ingon siya, sunod ka nako. Diingnan no? Diingnan siya na pagsulod sa opisina ingon ng Ginoo, sunod ka nako. Unsa may gibuhat ni Levi? Gibarog siya, sunod siya sa Ginoo. Pagkahuman miadto sila sa balay, tapos kauban didto ang makasasala, tapos kaon ang Ginoo. Karon kay tuwa man gihapon didto ang mga great teacher, mga tagapagturo sa Israel. Unsay giingon nila? Kining tawhana gyud ana. Kining tawhana kuan gyud ni siya kanang nganong magkauban man siya sa maniningil sa buhis. Nakana sila mga dautan man na, mga makasasala man na. Kay balo mo kung unsay giingon sa Ginoo, na nabatian man to sa Ginoo. Oh, nabatian sa Ginoo tong ilang mga gipansulti. Ang tubag sa Ginoo na dire. Ingon dire. Og nadungog ni Jesus, nakadungog si Jesus kanila og mitubag siya. Wala ba kikinahanglan ingon siya? Wala ang mga taong kanang walay sakit dili na manginahanglag tambal. Oh. Usaon nimo na ang tawo ay sakit, wala manginahang tambal. Mianhi ko para sa masakiton. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Oh, kinsa may iyang irescue? Mao gani na milusad siya gikan sa iyang trono, minaris kalibutan, nagpakatao para dito sa makasasala. Unsa man day iyang amiguhon ra kadtong mga kuan ra, buotan. Unsaon niya pagkamisahe ka mga buotan ra. So ingon siya, wa ko mianhi para sa mga taong mga maayog lawas. Mianhi ko para sa mga taong nanginahanglan og tambal, mga masakiton. So mianhi ko dili sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala. So og sa kahigayonan ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag sa mga pariseo. So mo na siya ang giiskutan dire og napay daghan nga controversy sila kana kining gitawag nga controversy over forgiveness, no? Mao na siya ang hitabo. So karon kining gitawag nga pagkaon. So human na to, gitubag to sa Ginoo na miani siya dili sa mga matarong kundi sa makasasala. Okay. Napa? Unsa pay giingon sa atong lesson? Kana ganing maghunahuna ra ka, kana ako limbawa ako, maghunahuna ako na kanang si Brad niya siya, akaila ko niya. So, halimbawa, maniningil sa buhis. Kanang paghunahuna lang gani na makasasala to siya. Bisan og magsimba ka, ada Sabado, maghatag kag tithes. Kung maghunahuna gani ko na kanang tawhana, dautan yun na. Makasasala yun na. Bisan tinuod pa. Muna huna-huna nato ba na murag ang tao daw ana na maghunahuna ana, ang tan-aw lagi niya sa iyang kugalingon, balaan, tarong. Pero kay balo mo atong nagpukpok sa iyang dughan na tinuod man gyud to siya na makasasala to, pero ang paghunahuna di ay ana dili maayo sa Ginoo. Kana kay kung munahuna kita matag karon og unya
kuan man ta, makasala man ta sa atong pagtan-aw, sa atong pagunahuna, ana. Dili na to bisan pagunahuna na kana siya makasasala. Kay ang mga Pariseyo ang tan-aw gyud nila sa ilang kaugalingon, ang tan-aw nila matarong sila. Mao na siya. Mao gyud ang tan-aw nila. So bisan pa ang Ginoo makigsalo sa pagkaon sa mga sa mga maniningil ug buhis, sa ila big deal gihapon na. Big deal gihapon. Unsa may mawala na nimo? Nabay mawala kung makig amigo ka sa mga tao nga kanang ang problema lang kung makigsalo ka sa ilas pagkaon, kung mag-inom siya dito, mutagay ka pod. Di ba? Ho, ana, si Ginoong Hesukristo sa Christ Triumphant na libro, ang iyang pamaagi day sa pag-Bible study, kaya mga tao manggod sa una busy gyud sa trabaho. Karon maundang ang trabaho sa panahon sa pagkaon. Kung imo basahon ang Christ Triumphant, gibuhat na niya sa daghang mga higayon, bisan wala na record sa Biblia. Mabasa nimo sa Spirit Prophecy nga gibuhat sa Ginoo na siya kada pangkaon, kay ang tax collector manggod o ano, may matrabaho man tas mga uma, intiro adlaw man. So, makahigayon lang si Jesus Christ, sumala sa Christ Triumphant, makahigayon lang siya sa panahon sa pagkaon. Samtang sila nagakaon nito, nagaminsahe siya. O, nagaminsahe siya. Sa mauna, no? Pati ang pagkaon, kuan, kanang gitawag nga controversy gihapon na. Nga naman, wala manggod sila kay ang mga Pariseyo skriba manggod, ang ilang gitan-aw na gihuwat na Misaya, mao manggod tong harianon, pero kini anak ra manggod ni Jose na panday. So man siya. So, kini sa Sabat. Nahigayon na samtang nagbaktas ang mga tinun-an kauban sa Ginoo, didto manggod ang kadtong mga panahon na manggod sa Jewish Church, tuwa na sila dakong apostasy. Kay wala man sila midawat sa ilang dugay na nga gitun-an na moabot na Misaya na Kristo, no? Na disulat sa Isaias kapitulo 9:6, di ba? 9 man na 6 ug 7 nga moabot ang usa ka bata lalaki, panganlag Emmanuel, ana siya. So, karon nay panahon na nagbakta sila adlaw nga igpapahulay. Tapos nakaagi sila kay gigutom naman sila gikan sa ilang pagbaktas. Nanguan sila, murag unsay tawag ana? Ha? Nangutlo ba? Wa gud to nila lutoa. Nanguan lang ba murag pangkuan tawid gutom sa Tagalog ba? Nakit-an man to nila, naibulong man, nakit-an man to sa mga Pariseyo, tanawas screen diha o to sila dito. Ang ila ang ila ng trabaho, sige lang pangitag sayop. So kung ana atong kinaiya karon, kay tapos naman to. Ang mga iskriba di ay nangawala sila sa passing, nangawala sila sa Ginoo tungod sa ilang tan-aw, sa ilang kugalingon na maayo sila dautan ng ilang isig katao. Tarong ba? Kay kung kana ang atong set up, di naman tamutan-aw sa Ginoo, sa iya naman, sige naman lang, sinsa man to si Kwan, si brother. Ana, atong basahon niya sa atong Kwan. So, karon mo na, sige lagi sila tan-aw. Tasingon sila, wag yun man nila pason yun ni siya. Kay nga no, si Kristo, bisan pag Ginoo siya, creator siya, bisan Lord siya sa Sabat, siya man naghimo og Sabat. Pwede man niya i-break to, pero wa man niya gi-break gyud sumala sa Kwan, kay kung nakalapas siya sa adlaw papahulay, dili siya ang ngayan para mo bayad sa sala. Kung makasala lang Ginoo bisag kausa, di na siya ang ngayan para matubos ang tao gikan sa sala. Wa gyud record ngano man kay wa man gud ni sila nagluto. Ang iyang gibuhat maayo. Wa sila kay ang kuan man laborious man kaayo gud ang kanang ang pagluto sa ila, kay ang kining kana siya imo pa man na wa pa may makinarya dito sa ila na giana lang nimo imong mga kuan mahimo ng bugas, di ba? Rice cooker luto na pila ka 20 minutes siguro, no? So ingon sila na
kanang nakasala ang Ginoo sa pagbuhat sa adlaw nga ipapahulay. Pero ingon ang tubag sa Ginoo, kung mahulog gani ang imong karnero dito sa gahong o sa maimong buhaton, di ba nimo? Kay sa adlaw papahulay maayo ang pagbuhat og sa adlaw papahulay pagbuhat og maayo tugot na siya. O pagluwas sa kinabuhi manggod. O ang pagluto sa una kanang sala magod pag kanang sa panahon pa ni Moses sala. Pero sa spirit of prophecy kung ato i-align, halimbawa nangandam ka adlaw nga preparation day. Ana. So imong andamon, dili lang sa magluto ka kundi andamon nimo imong hunahuna, imong kasing-kasing kung nakaisala imo na tong iluhod sa Ginoo. Dili lang sa pagluto. Kay bisan kining mga tao ni adlaw papahulay, wa na sila magluto, Biyernes pa lang giluto na. Sige pong sila pananaw sa mga sayop tanaw ato na basahon karon. Oh, okay, napamay mga oras. Sa muna siya, controversy over the Sabbath, kay ang Ginoo nangayo man siya adlaw nga Sabbath. So, ang Capernaum, ang Sanhedrin nabulabog yun ana nga kuan kay daghan man ang mituo niya, no? Daghan man ang mituo kay ang Ginoo nagpakita man nangayo man sa adlaw nga ipapahulay, no? Nangayo. Tapos ingon diri, controversial question about Jesus. Wala kay controversial na question kang Ginong Hesus. So ang kalaban pag yun ni Ginong Hesus ang Sanhedrin. Ang mga iskriba o mga pariseo na master sila kasuguan. So mo na siya, ang pagpangayo niya mao gihapon. Ang iyang pagpangayo nakalapas gihapon sila. Grabe gyud ang kasuko. Kamo gani kung imong basahon pa diri, nagsabot man ni sila na patyon gyud ni si Ginoong Kristo kay kanang uwaw man kaayo. Na gani na sa bulyong 7 kung imo nang basahon na grabe gyud ang gihimo sa mga pariseo skriba. Kung asa ang Ginoong Kristo mosunod gyud na siya. Para atong babae nga naaktuhan nila nanapaw. Unsay gingon? Ilag yung gidala sa atubangan para ang Ginoo masayop. Kung imo nang basahon sa Desire of Ages. Ilang itong gituyo nga kadto na aktual na nanapaw, gidala nila sa tubangan para moingon. Tas nagdala sila mga bato para pag moingon ang Ginoo na, sige, sa panahon ka ni Moses, basta mananapaw ka, batuon man gito, nabasa ninyo to, di ba? So nag-andam na sila na musulti ang Ginoo na, sige, batuhan ninyo. Pero unsa may gingon sa Ginoo? Siya na, sige, kinsa tong walay sala. Kinsa tong walay sala, siyang unang mubato. Karon, bisan kun sa atong panahon karon, moingon na, sige, gusto mo niyo batuon siya kay makasasala siya? Sige, kinsa way sala dere? Siyang unang mubato. O sa may nahitabo, wala oy, hunahuna sila, nakoy sala gahapon, katong kuan napud koy sala. Walay nakabatog yun. Pero kana nga mga hunahuna nila nagpadayon gihapon na. Ang pagpanghawa sa Ginoo og demonyo, unsay charge sa kuan? Kung imong basahon sa Spirit Prophecy kadtong gingon nila na, nagpalayas kag demonyo kay ikaw man ang hari sa mga demonyo, ana ba? Blasphemy to sa Ginoo ang ilang gibuhat. So muna ang atong lesson. Tong babae unsay gingon sa Ginoo nga babae, bisan ako dili makahukom nimo. Di ba? Nabasa ninyo sa John 8 na ingon siya babae. Tanaw na to ha. So kay na pa man ko yung mga kuan. Nasa John na ingon siya na bisan ako. Ingon ni Ginoong Kristo. Na John chapter 8 18. Ato na. Ingon siya. Sus mingon. Ingon. Sa 10. John chapter 8 verse 10. Si Jesus mi tuyhad og mingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron sa pagsilot kanimo? Ingon sa 11, wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kun mao kana,
Bisan ako dili usab mo silot kanimo. Labaw og ayaw pagpakasala o lakaw og ayaw pagpakasala. Unsay gingon sa Ginoo sa bersikulo 11. Bisan ako, babay. John chapter 8, verse 11. Ingon siya, bisan ako, di gyud ko makahukom nimo. Oh. Bisan ang Ginoong Kristo, wala siya maghukom sa babae kay makasasala man to, ang iya wala man kumianhi. John 3:17 man siguro, John 3:17. Wala ko mianhi sa kalibutan aron pagsilos kalibutan. Mianhi ako aron sa pagluwas sa kalibutan. Gihigugma niya ang tibuok kalibutan, dili ra ang mga Hudyo, tibuok, pati Gentiles, tanan na mga tao sa kalibutan. So, is Jesus crazy? Unay kuha nila. No, muna siya ay mga kuha nila kay na nagpahawag mga demonyo. Ang ayog mga masakiton, adlawng Sabat. Nagpasaylo. Tapos ingon siya, wa ba mo mahibalo nga wala pa si Abraham na anak ko? Yung siya, pasipala, manintawhana na pila ra may mong panuigon, tapos wala pa si Abraham na anak ka. So kung imong basahon diri, nganong nawala sila sa atubangan sa Ginoo. Eight. Last. Hindi ka na ito makitaan. Last na ni. 8 to 41. Last. Okay. Muna ni. Tanawan ninyo ha. Ito, basahon na ni. Nganong nawala yun ang mga sigtanaw og sayop. Bisan pa tinuod yun ang imong nakita, sayop yun. Tapos, sige tagtanaw og sayop. Kini. Ay siya. Itong basahon na. But the early Christians began to look the defects in one another, dwelling upon mistakes, giving place to unkind criticism. Kung magsugod ang early Christian, nagsugod lang sila sa pagtanaw sa mga sayop sa matag usa. Yan na, membro. Dwelling upon mistakes, giving place to unkind criticism. They lost sight of the Savior. Wala sila sa mata sa Ginoo. And of the great love He had revealed for sinners. Wala sila kay balo na ang gugma sa Ginoo sa tibok kalibutan. Dili lang sa ila. Ang dakong gugma, no? Gipadayag sa Ginoo sa makasasala. They become more strict in regard to outward ceremonies. Matinumanon kayo sila sa mga seremonyas, di ba? More particular about the theory of the faith. More severe in their criticisms. Mga okay man lang kuan kanang Matthew 18 ba? Na Matthew 18 mo duolon, imo sultian, iampo nimo. Di lahi ang ilang approach. In their zeal to condemn others, they forgot their own errors. Basa ba diya? Ang sige di ay criticize, i-condemn sa uban, makalimot na siya, ma-overlook niya ang iyang mga kaugalingon nga mga sayop. They forgot. Kita? Tanaw na to ha, ang early Christian unsay gingon diri? They forgot the lesson of brotherly love that Christ had taught. And saddest of all, sa mani, maogyod ang pinaka makasusubo, they were anxious to their loss. Anxious. Unconscious. Kana bang wala na takahibalo na nawala na. Kay abomination man na sa Ginoo magtanaw ka sa uban na makasasala o sa may tanaw nimo sa imong kugalingon, di matarong. Diba? Di man gusto ang tao na mutanaw siya sa ugalingon na matarong.
Ang Ginoo mo pagkamatarong sa ato, siya mo tan-aw sa ato. Ang iyang pagkamatarong, dili niya ihatag kumatarong na ta. Unsa ang paghatag sa Ginoo sa iyang pagkamatarong, kumatarong na ta? Oh. They did not realize that happiness and joy were going out in their lives. And that soon they would walk in darkness. Kung kana di ay mahitabo sa ato, wa na tay kalipay. Human ang atong kinabuhi nadto na ta naglakaw sa kangit-ngit, having shut the love of God out of their heart. So mao na siya ingon dere, the Apostle John realized that brotherly love was waning in the church. In the church. Kay kanang wala na gani love sa church, wala na bay kanang brotherly love, unsa may mahitabo sa church? Bungkag yun. Bungkag. Kay ang gusto sa Ginoo na union, ingon siya, union strength, disunion weakness. Ingon siya, union brings strength. Union brings strength. Disunion weakness. United with one another, working together in harmony for the salvation of men. Ano man, ingon diri sa taas ta. Munad to na ta sa interaction. Ingon diri, ang gitawag na safety in the last days, mao ni siyang gitawag nga union. Diri tos ubos sa tumbasahon diri sa safety in the last days. Diri. Ito, union with Christ and with one another is our only safety in these last days. So dili gyud nato tugutan natong kugalingon na bisan pag makit-an nimo Isaias 11, ang Ginoo di ay mo tan-aw, makakita, makahibalo, dili ta niya i-condemn. Bisan makit-an nimo, madungog nimo sa paniha, dili siya mo judge sumala sa iyang makita. Dili siya mo judge sumala sa iyang madungog, mo judge siya sa pagkamatarong. Muna siya na mao gyud safety. Ang early church na wala gyud sila kahibalo na nagtuo sila na balaan sila, pero wala sila kahibalo na nawala na sila sa Ginoo. Mao na controversy, ang kontra pagyud niya, ang manluluwas pagyud ang ilang kontra. Nangayo ingon siya, manglalapas ka sa adlaw papahulay. Gipapasan man na nimo og higdaanan, bawal na. Unya, kaya pag nari sa Ginoo para sa makasasala sa mga masakiton, sa mga walay pag-asa. Unsa may ubanan sa Ginoo, unsa may ubanan nato? Di ko may ubanan ana ba yata usahay? Di ko man na, palahubog. Sa mana mahubog ganin na, magwild na di tana. Di ba masuko ta bisan wala na gibuhat sa ato, kay balutan na labi na daghay tato. Brad, gitato. Isa, Brad. Ang atong pagtagad dili kaayo, wala. So mao na siya ang babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So akong ihatag sa inyo hatag sa inyo ang dugang pangutana o dugang diri sa atong leksyon. Naman na yung mga gisgutan. 5 man ni siya kay story. Okay? Isa may gusto magdugang, Brother JC. So, mutara ko ba, abot man ni sa controversy ang ato lesson. So, abot lang sa Sabat mga kaigsunan. So, sa atong nibawan nga ang gitugod sa Ginoo katong mabuhat, katong act of mercy. Di ba katong pagtambas mga masakiton. Kunya, ang ikaduha, katong act of necessity, katong nangaon sila panahon nangutog uhay ba, kaya gutuman sila. So, para sa kuwalang ba, base sa, gusto kong i-clarify lang, base sa Biblia, sa gitulong ni Jesus o sa Spirit of Prophecy, o yun, okay ra ba sa
nato nga mga Kristohanon, mga Adventista, nga magluto ta sa panahon sa alang ipapahulay, Sabado. Kunya, na may di kalaki na mga imbitasyon sa birthday, na sa kasal, o na lubong, ano ba, atol sa ipapahulay. Okay ra ba na siya sa mga Adventista or okay ra ba na sa gitulos Ginoo or unsa may isultihan na may tus Ginoo ato klarohon kay para man sa tuwa. Kasiguruhan. Naamang good tay hantod ang pulong mag-Ginoo dili nga ma-expire. Dili ba siya parang sa load ba na sige 3 days expire ka na o consumable? Dili. Kung unsa ang sugo sa Ginoo, hantod karon mao gihapon na sa Sabat. No? Sa Sabat. Hantod karon applicable gihapon na siya. Dili na siya ma-expire. Volume 1, Spirit of Prophecy. 225 man siguro. 255, 225. Nanawa na to ha? Okay. Sige ngon. Ako di ko mutubag sa akong galingon ha. Ato patubago na to ang mabasa. The Lord is no less particular now in regard in His Sabbath. Sa Sabbath gini siya. Ingon siya sa Exodo 16:23 ni siya gi-quote ni siya. Ngayon siya kung unsa ang inyong pagalutoon o lungagon, lungagan ninyo on 6th day. Preparatory for rest o Sabbath. Yun dire. Those who neglect to prepare. Ang prepare magud dire giisgutan ang pagluto. Kay na magud nas Biblia, di na gyud na nato mabalik. Di na wa na mag-expire. Kay now man sa rules of interpretation now dili yesterday kundi karon. Na siya. Those who neglect to prepare for the Sabbath on 6th day, kini kikan pa sa unang mga kitigulang kanang Bible nga gunitan ni Brad, the Living Bible. Saturday na siya or Friday na sa Lucas 23. Ingon dire, those who neglect to prepare the Sabbath, kita gyud ato ginibantayan. Ingon dire, and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment. And are transgressors of God's law. Ang Sabbath wala na lahi magud ang Sabat, pero dito sa ila sa Exodo 35 ang kalahian lang barbusal sa Israel, ancient Israel og karon kay sa panahon na theocratic of form of government kay kanang Exodo 35:2 nabasa ninyo ang bisan kinsang muhaling Exodo 35 verse 2 ug 3 bisan kinsa muhaling sa adlaw papahulay sa ilang panimalay, pagapatyon. Ang nangahoy gani. Unsa may buhaton nato ingon Ginoo, sa may buhaton nato ani? Nangahoy man gyud kung sa gingon sa kasuguan. Karon kita lang magbana-bana ani. Kay ako sa ako galingon lang, dili ko mandani sa inyo. Dugay na gyud ako gi-practice, Brother GC. Dugay na nga mga panahon na dili ko maglutog Sabado. Kay mamlansya kog Sabado, magluto kog Sabado, malate me. Tapos mag-away na hinuon ang among pamilya. Asa man to gibutang necktie kay mag-necktie pa mo sa una. Asa man to? Asa man ang sapatos? Ang medyas. Ana, akong mama luto pa lot. Timuluog ng singot diri. Ana, luto. Di ba? Lalo na ang mga kuan, Sabado, nagluto, mga ligo pa, pag-abot simbahan, sa may tabo. Leksyon na, minsan, uway ng leksyon. Pero narapod nis atong pagtuo. Mo gini ang mabasa, and cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments. Ingon dire, and are transgressors of God's law, all who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. So muna siya, and they will in fear of that God who gave His law from Sinai, deny themselves, and eat food prepared upon the 6th day, even if it is not so palatable. And God forbade the children of Israel's baking and boiling upon Sabbath. Prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a holy injunction from Jehovah to them. So muna siya. Mawagin na. Pero, kung ang sayop lang ani, kung kini mabasahan ninyo, mabasahan ako, kung muingong ko,
ikaw gyud Brad tanhay dugay na magyunta ka babas Adventista pero labagista man ka. Di ka maluwas ana. Kada ikaw barbusal nagsikag lutog Sabado, mantsakag Sabado, ligo ka Sabado, di yung ka tinuod na Adventista. Oh, unsa may sayop ana? Pangitag sayop. Kung ako pila nagyug ko katuig vegetarian. Almost 20 years na akong vegetarian. 20 years na pud ko di mulutog Sabado. Tas muingon ko, kamugyod, mga mugyod diri maglutog imong Sabado. Di gyud mo tinuod, di gyud mo maluwas. Di mo na siya ang sala dito, wala sa nakasulat sa pagtanaw ba. So naragyapon sa ato. So sa ako ha, personal rin akong tubag ha, sumala sa Biblia, Exodo 16:23 na siya. Nakadtong pagmuhag umer ingon Ginoo, ay mo kuha og kanang Sabado, kuha mo og Biyernes, duha inyong kuhaon. Oh, duha inyong kuhaon. Ang para karon o para ugma, ang luto ninyo karon, lutoon karon, ang lutoon ugma, lutoan na ninyo karon kay ugma sa buntag adlaw nga ipapahulay alang kang hiuba. Oh, muna siya. So daghan may mabasa dire. Daghan siya. Gibrad. Balik-balik sa ipapahulay. Wala ka pagkakot na kaya mga Pariseo gusto na ilang di mabukatan ang ipapahulay. Wata nila ang mga definition ba. Pero ang ipapahulay, absolute na siya. Sa niya, mamingon na ginawa sa Isin 20 na yung ipanalanginan, yung ipahulayan, yung isang tupa, yung ibalaan, absolute din na siya. Hindi din na siya kausap sa iyong ngayon. Pero ang atong pagbantay, relative na siya. Depende sa panahon sa sitwasyon. Depende sa panahon sa sitwasyon, bakay mga emerge. atong istikon, kaya ang mga Pariseo, Sige bro. kaya rin natas gawas ron. Di ka pa nakapag-ihi. Kaya kung mangihi ito na sa trip, kaya magulog lang sa tulihi, mga babayang lalaki, parehara na namisigis ka. O, namukot na sa inyong ganun. Wala nga, isang linggo tas gawas, niya, makaot ng liburan na natulyo ka, parehara ka nagbuna. O nga, gisaway ito nila si Jesus kay sa diyan na nangutlong buhay, parehara nga nagdinahin yung makaot ang pasik. Kay parehara magandang di ba ka tahog ka nga, o sinain na itong inibol na makaot, o di makaot. Wala nga, ang pagbantay na si Kupol, hindi ka tairog. O kaya sunod sa Pariseo kay magsige na nagbantay, judgmental mo kita. Parang example na sa nagsalop-salop ng adlaw, niya magkasugat na sa inyong igsoon na nagsupot. Niya, sagsit na. Niya, tingin ko na, uy, kalugan niyang nangumpra. Dito, dapat mo tayo oras kanya. Parang, malahay na po no na na di-judgment, di-hook man na yung motibo, pero wala kayo ba, huwag mo na nag-dugay siya. Muna nga, sa inyong ngayon, sakto na yung ngayon nga, di ka judgmental sa lihok, sa isip. Individual man. Individual. Muna nga, sa una, ngayon mas iliwat, hindi mo maligo ko dahil hindi ka Biyernes. Sa una, winter man, niya, maghaling ka kayo, pambukalo nimong Dugay. Dugay. Trabaho uso ba? Kaya, relative lang ato pag banda sa ipapahulay kay kung diyan ang wakag trabaho, gutom na kayo ka, yung pasaran ka sa kinahanglan mo yung kaon na itong restaurant. Okay, tanawa ha. Ang pagpangulay, pangkuan ba nila Jesus Christ, dili man to ingon na, kanang pagplano ba? Ang ilang pag-adto, depende sa panahon. Halimbawa, nagluto kag Friday, naing abot ng mga bisita. Ayaw ko ina di ka magluto. Muluto ka, depende sa panahon ka nang gitawag na emergency. Kaya sa panahon na Sister White, nagluto gid sila, ligo gani Sister White. O kay kadto panahon na ligo siya kay masakiton man gud siya. Ligo gid siya sa Sabado. Tan-awon sa Ginoo dili man gud ang Ginoo para sa tunguna-huna. Ang hunahuna sa tao sa dili pareha. Ang Ginoo mosabot. Mosabot siya. Mingon dinhi tanawa ha. On Friday, daghan mabasa na pero nasa ato na siya.
Kay ang charge man gud nila sa Ginoong Jesucristo labagista gyud na sa Sabado kay nangayo, no, nangutlo pa didto ana. Pero sa ila na gyud tong una-una kay kung nakasala pa ang Ginoo sa adlawng Sabado, dili siya ngayan namutubo sa atong mga kinabuhi. Kadto wala man sila magluto. Wala sila. Oh, ingon dire. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See all the clothing in readiness and that all cooking is done. So muna siya, daghan na siya kung tumabasa. Oh, naragid na sa ato, ang problema rang gyud kung moingon ka na sige tan-aw para sa atong gibasa na early Christian, sige tan-aw sa mga sayop bisan unsa, adi mo luto ako, luto ko dugay na, wala ko luto-luto, kamo wala gid mo. Di mo mahimong kanang ana nga espiritu ato nang likayan. Aton likayan kay disunyon na espiritu na sa kaaway. So dili man ang tao muluwas sa iyang kapwa tao, ang Ginoo may muluwas pinagi sa pagkamatarong. So salamat sa pangutana Brother GC. Og napay gustong idugang, ako na tong tubag ha. Oh, bahala na mo. Last na. Mubo lang. Mag-igsoon para sa ko lang personal, nakabasa na ko ani sa una. Nya sa matag panahon bitong Sabado maluto man jud ko. Makonsensya ko ba? Pana ako nang gisugdan gyud, galuto ko para sa kanang Biyernes pa ba? Sudan. Kuno ako ang kanon ako siguro tuon Biyernes gihapon. Pero naray pamaagi nakakako kay di katutang ice box sa cooler ba? Ma-preserve iyang kainit mga kaigsunan. Para mo lahot ay isa di siya madaot. Okay, thank you kayo. No? Brad. So, salamat kayo sa alam kay balo ko na daghan pa mo yung mga pangutanan diha pero paano man gyud oras no? Kini man gud daghay mga hunahuna na musgawan sa ato pero atong una-unaon na pulong sa Ginoo nakadepende sa ato na siya kung di unsa nato pagtuman. So kita diri nagtuon ta, daghang salamat sa inyong sa panahon. Ang Ginoo magapanalangin kanato tanan.